Ang charcoal briquette, ito po yung uling na masasabi po nating economical dahil mas mahaba yung burning life niya versus yung ordinary uling. Ito po yung uling din na eco-friendly dahil hindi mausok. Ang mga materyales na kailangan nating ipunin para sa paggawa ng coconut charcoal briquettes ay yung baon ng nyog at yung kanyang coco husk. And then, kailangan natin ng binder, yun yung cassava starch, saka tubig. And then, kasama na din yan yung mixer, pulverizer at briquetting machine. Then, kailangan din natin yung ating pag-uuling, yung doon natin, kung saan natin siya ilalagay para mauling, yung ginagawa natin na chamber. Yung chamber natin, 2-in-1 na siya. Meron na siyang nakakapag-uling na tayo at the same time, nakakakuha tayo ng mukosako o yung tinatawag nating wood vinegar. Kailangan muna natin kumuha ng mga materyales. Yung tinatawag nating baon ng nyog o yung coco shell at yung mga coco husk. Pag nakakuha na tayo ng mga materyales natin, ilalagay na natin siya sa chamber para doon natin siya ulingin. Pag nauling na natin siya, hahanguin na natin siya at palalamigin. Pag malamig na siya, ilalagay na natin siya sa pulverizer para maging pinoy yung uling na ginawa natin. Habang pinupulverize po natin yung uling, magpiprepare na po tayo ng ating binder. At yun po ay yung cassava starch. So, ang mixture po natin for every 10 kilos ng uling natin na napulverize, magmimix po tayo sa tubig ng 1 kilong cassava starch tutunawin po natin siya sa 3 litrong tubig. Pagkatapos natin siyang matunaw, isasalang po natin siya sa mahinang apoy at dire-diretso po natin siyang hahaluin para hindi po magbukol-bukol yung ating starch. At pagkatapos po nun ay ihahalo na po natin siya doon sa mixer kasama po yung nadurog na uling. Hintayin po natin ng mag-mix siya dun sa loob ng mixer in 30 minutes. Pag na-mix na po siyang maigi sa 30 minutes, ilalagay na po natin siya doon sa ating briquetting machine. Dahan-dahan natin siyang ilagay doon sa ating briquetting machine para paglabas niya, mas compress yung uling na magagawa natin. Pwede rin tayong gumamit ng ating ginawa, kinostomize natin na briquetting na kung saan manual lang naman po yung paggawa natin ng uling. Pwede natin siyang lagyan dun sa mga butas na nandoon, tapos ipipress po natin siya.
meron po siyang nilalagay natin doon na parang bakal kung sa pinupukpok po natin siya para makompress po yung uling. Paglabas po nung ginagawa nating uling dun sa briquetting machine, pwede na po natin siyang i-cut manually. Depende po sa kung anong laki o size na gusto natin siya. Pagka-cut po natin ng uling, pwede na po natin siyang ilagay sa lalagyan at ibilad sa loob ng 3 araw. At yan, meron na po tayong magagamit na charcoal briquettes.